May tulay nga pero butas-butas naman. Dulot umano niyan ay mga aksidente kaya idinulog ng mga taga-barangay Makamot ng Binangon ng Rizal sa inyong Kapuso Action Man. Mga kapuso, kaliwat kanan po ang butas dito sa kahabaan ng F. Sequeña Street, Puro 4. Kaya po ang mga residente humihiling na ng tulong sa lokal na pamahalaan. Ang pamilya ni Jodel, isa sa mga nabiktima ng delikadong tulay sa barangay Makamot, Binangon ng Rizal. Mapakikikwento mo sa akin, paano nangyari yung disgrasya rito? Bali, pauwi po kami ng mister ko, kasama po yung bunso kong anak. May iniwasan po siyang pako dito, kaya lumiko po yung gulong. Dito banda sa kanan? Yes po. Pagliko po dito, lumusot na po yung gulong niya. Nahiwa na po talaga yung ilalim ng gulong ng side wheel. Pansamantalang naglagay ng takip sa mga butas ang barangay pero hindi ito sapat. Anong peligro ho ang dala nitong ganitong klase ng tulay ninyo ngayon? Sobrang delikado po kasi dito po nung naging open po ito eh. Yung mga bata po kasi naglalaro pa minsan dito. Delikado po kung mahulog. Ang gusto ko po sana mangyari, maayos po yung tulay namin eh. Paliwanag ng barangay Makamot. May request na po kami sa munisipyo. Pansamantala lang po yung butas po kasi pinaano po nila yung butas sa amin, nilagyan po namin pansamantala habang po hindi pa ginagawa yung proyekto. Sabi naman po namin sa mga nakatira dyan sa bandang likuran, antay-antay lang po. Mga kapuso, makaraan natin idulog sa lokal na pamahalaan ng Binangon ng Rizal ang hinaing ng mga residente rito. Agad po silang nagpadala ng engineering team para ho pagplanuhan kung paano ho isasagawa ang rehabilitation ng kalsadang ito. Inaasahang ngayong taon maipapagawa ang planong tulay. Aasahan namin ang pangakong yan ng lokal na pamahalaan ng Binangon ng Rizal. Para sa inyo mga sumbong, ipadala nyo lamang sa Kapuso Action Man Facebook page. Dahil sa anumang reklamo o pang-abuso o katiwalian, yak may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Bukod po sa Panatag Shoal, pinostehan na rin na 40 barko ng China ang Escoda Shoal. Kaya nagdagdag na rin ang puwersa ang Pilipinas doon. Ang halaga ng lugar sa gitna ng agawan ng teritoryo sa pagtutok ni Jonathan Andal. Ang nakababahalang nadiskubre malapit sa Escoda Shoal, mga durog-durog na coral na pinaniniwala ang simula ng paggawa ng China ng artificial island. At ang umano'y Chinese divers na galing sa 3 research vessels na ito ng China na tila sinusuri na ang partenyo ng dagat. Sandamakmak na Chinese vessels din ang namataan dito ng Philippine Coast Guard, halos 4 na po. Kaya ang Philippine Navy nagpadala na rito ng barkong pandigma. Ang Philippine Coast Guard naman, 1 buwan nang hindi tinatanggal doon ang pinakamalaki nilang barko para pigilan ng China na gumawa roon ng isla. Nagdadive pa rin sila but I don't think that they are still continuing their efforts of doing illegal reclamation. Our mere presence there have already deterred the People's Republic of China in continuing their illegal reclamation. Ang Escoda Shoal ay 75 nautical miles mula sa baybayin ng Palawan at nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Right now, it is the flashpoint because yun nga, doon natin nakita yung China na mag-uumpisa na mag-dredge, no? Mag-create ng artificial islands. Ayon kay dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, malaki ang epekto sa Pilipinas kung magtatagumpay ang China na magtayo ng artificial island doon. May outpost sila, pwede nila bantayan 24 hours a day yung reed bank. Reed bank is rich in gas. Ang estimate natin, 2 to 3 times larger than Malampaya. Yung Malampaya supplied us for about 25 years with gas. Yung gas dyan, 2 to 3 times larger. So it could even last up to 75 years. Malapit lang din ang Escoda Shoal sa Ayungin Shoal kung saan nakasadsad ang BRP Sierra Madre na may mga sundalong Pilipino na hinahatiran ng pagkain at iba pang supplies. It will be easier for them, no, na tuluyang harangan ang ating resupply operation sa Ayungin. Katabi naman ng Ayungin ng Mischief Reef kung saan may base militar na ang China. Kaya kung makagagawa ang China ng isla sa Escoda Shoal, mapapagitnaan na nila ang Ayungin at BRP Sierra Madre. Sa tingin natin, ginagawa nila is quiet encirclement. And at the same time, para mapalubog din nila yung BRP Sierra Madre na nandun sa Second Thomas Shore.
Hinihingan namin ng pahayagan China pero nauna na nitong itinanggi na nagtatayo ito ng artificial island sa Escoda Shoal. Ayon sa Asia Maritime Transparency Initiative, 7 isla na ang nagagawa ng China sa West Philippine Sea mula 2013. Karamihan, tinayuan na nila ng base militar. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. Puhunan at hindi gastos ang turing po ng gobyerno sa laang pondo para sa edukasyon ayon sa Pangulo. Pero kasabay niyan, hinamo niya ang CHED na itaas ang kalidad ng tertiary education sa bansa. At nakatutok si Ivan Mayrina. Sa pagtatapos ng 2023, 81 Philippine universities ang pasok sa iba't ibang world rankings. Tumaas yan kumpara sa 52 universidad noong July 2023, ayon mismo sa Pangulo. Yun nga lang, wala sa mga itong nasa top 100. Katunayan na nanguna base sa Times Higher Education Asia University Ranking. Nasa pagitan ng rank 400 to 500 na. Kaya ang Pangulo, may hamon sa Commission on Higher Education sa kanyang pagdalo sa Higher Education Summit kanina. This just goes to show that much work is still to be done. We must pursue a comprehensive and all-encompassing strategy that will turn this trend around. Utos ng Pangulo ay angat ang kalidad ng tertiary education sa bansa. Handa raw niya itong tapatan ng buong suporta sa edukasyon na anya ay pinakamahalagang bahagi ng National Development Agenda ng kanyang administrasyon. Pangunahin dito ang commitment na pagpapatuloy at pagpapalawak pa ng libreng tertiary education. Ngayong taon, 134 billion pesos ang pondong inilaan para sa state universities and colleges. We know that whatever is spent on education, we should never regard as an expenditure. It is an investment in our people. It is an investment in our country. It is an investment in our future. Ang edukasyon at pagsasanay sa mga magagawang Pilipino, isa rin sa binigyan diin ng Pangulo sa Malacanang kahapon. Nang formal na ianunsyo ang kasunduan sa pagitan ng Subic Shipyard Operator Cerberus at HD Hyundai para sa pamumuhunan sa isang shipyard sa bahagi ng Subic Bay. Pagsisimula raw ito ng pagbuhay ng adhikaing gawing isa sa pinakamalaking shipyard sa mundo, ang Subic Bay. Nagkaroon din ng command conference ng Philippine Army sa Malacanang kahapon kasama ang Pangulo. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, nangangalahati na tayo sa buwan ng Mayo pero hindi pa rin sapat ang dami ng ulan na natatanggap ng bansa. Sa datos ng Pag-asa, mapapansin ang kulay pula sa ating mapa. Ibig sabihin yan, mas mababa pa rin sa normal rainfall at dami ng ulan na natanggap ng buong bansa mula May 1 hanggang kahapon, May 14. Kahit nakaranas na tayo ng paminsang ulan nitong mga kalipas na araw, mga panandalian lang ito at hindi naman tuloy-tuloy. Pero sabi ng Pag-asa, asahan sa mga susunod na linggo'y mas mapapadalas na ang thunderstorms habang papalapit tayo sa tag-ulan season. Samantala, malinsangan pa rin kanina sa ilang lugar sa bansa. Pinakamataas na heat index ang 47 degrees Celsius sa Butuan City, Agusan del Norte. 46 degrees Celsius naman sa Dagupan, Pangasinan at Pili, Camarines Sur. Para po bukas, 46 degrees Celsius sa Dagupan, Pangasinan, Pili, Camarines Sur at Butuan, Agusan del Norte. 45 degrees Celsius sa Bacnotan, La Union at Vira, Catanduanes. May mga lugar ding makakaranas ng 42 hanggang 43 degrees Celsius. Karamihan po ay sa Luzon. Mag-ingat pa rin para iwas heat cramps o heat stroke. Base naman sa datos ng Metro Weather, umaga pa lamang bukas may pagulan sa Northern at Central Luzon, Bicol Region at Mimaropa. Magtutuloy-tuloy yan sa hapon at may mga pagulan sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Posible ang heavy to intense rains kaya maging alerto sa pagbaha o landslide. Sa Metro Manila, 41 hanggang 42 degrees Celsius ang heat index pero mataas ang tsansa ng ulan bandang hapon kaya laging mag-monitor ng advisories ng Pag-asa. Hindi lang po basta tag-ulan, kundi La Niña ang kailangang paghandaan ng mga lokal na pamahalaan at kabilang sa inaayos na mga daluyan ng tubig para iwas baha. Nakatutok si Marie Zumali. Kahit nakataas pa sa state of calamity ang maraming lalawigan sa bansa bunsod ng El Nino, nagsisimula na rin daw tutukan ng mga lokal na pamahalaan ngayon pa lang ang kanilang paghahanda sa pagpasok naman ng La Niña sa bansa sa katapusan ng taon. Ay yung paglilinis sa estero sa mga kanal, pagpulot kanilang local disaster risk reduction management councils
at ang pagsagawa ng La Nina Pre-Disaster Risk Assessment. At kinakailangan din nila na i-update yung kanilang Local Contingency Plans or La Nina Action Plan. Binigyan din ng DILG na kailangan ng masuri ngayon pa lang ng mga LGU ang kanilang mga early warning system at masigurong gumagana ito at makapagbibigay din ng maaga at tamang impormasyon sa mga komunidad. Pero pakiusap din ng pamahalaan sa mga residente na makinig sa balita at sumunod sa gabay ng kinauukulan para maiwasan ng matinding sakuna. Sa ilang syudad gaya ng lungsod ng Maynila, nililinis na ang mga estero, kanal at iba pang daluyan ng tubig. Tulad nitong stormwater sewer kontra baha sa Fogoso Street. Para matanggal ang bara bago pa magtag-ulan, nilulusong ng MMDA Flood Control Unit ang sewer para mano-manong sungkitin ang basura sa ilalim. Naiaahon naman ang backhoe. Sa Bambang, Maynila, tinanggal din ang mga bara sa sanitary sewer na daluyan ng maruming tubig mula sa mga bahay at negosyo papunta sa water treatment plant. 40 drainage laterals o daluyan ang isinasa ilalim sa declogging at desilting operations sa buong Metro Manila bilang paghahanda sa tag-ulan. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali Naktutok, 24 oras. Kung kailan pa naman Farmers and Fishermen's Month, saka pa raw hirap at hindi makapagtanim ang mga magsasaka dahil sa matinding init. Kaya sa pagpapatuloy po ng Operation Bayanihan, ilang magsasaka sa Samar naman ang hinatira ng tulong ng Jimmy Capuzzo Foundation. Sa likod ng tahimik at payak na pamumuhay ng mga residente dito sa San Jorge sa Samar, kapansin-pansin ang mga nagkalat na sundalo sa lugar. Itong lugar po nito and other upland barangays have been the hotbed of insurgency for many decades now. Pero ang mga residente, may iba pang laban na kinakaharap, ang tagtuyot. Si Marivic, hindi pa raw nakapagtatanim ng palay dahil walang ulan. Tuyot na rin ang ilan niyang pananim. Kaya sa kanilang sari-sari store na lang muna daw sila umaasa. Ang mga tanim ko po, katulad ng saging, tsaka mani, gabi, at tsaka mais. Wala po, nabansot kasi sa init ng panahon. Si Eileen naman, tumatanggap muna ng labada para may panggastos. Apektado na rin kasi ng tagtuyot ang kanilang tanim na gulay at niyog. Yun na pinapadalang ko na yung estudyante ko na college. Kasi yung anak ko din dun, ma'am, nagtitiis lang. Minsan, wala siyang kain. Nag-aaral, nagkakapilang, nagre-review. Umaasa lang kami sa ulan, wala kaming irrigation dito. Tuwing Mayo, ipinagdiriwang sa bansa ang Farmers Month. Kaya naman tinungo ng GMA Capuzzo Foundation ang malayong lugar sa Samar para maghatid ng tulong sa mga magsasaka. 38 barangay ang nabigyan natin ng food packs at hygiene kits. May feeding program din para sa bata at matanda. Malaki yung pasasalamat namin. Naging beneficiary yung mga farmers namin dito sa ganitong programa ng GMA Capuzzo Foundation. Sa mga nais makiisa sa aming mga projects, maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwalier. Pwede ring online via GCash, Shopee, Lazada at Metrobank Credit Card. Excited na si Sparkle star Gabby Garcia to step on the Miss Universe Philippines stage bilang host. Pero bago yan, nagpa-wow muna siya ng kumasa sa nauusong Makeup Transformation Challenge. Yan ang chika ni Aubrey Carampel. Nag-abisala na rin si Sparkle star Gabby Garcia sa trending Makeup Transformation Challenge. Gamit ang musika ng pinagbidahang Capuzzo Telefantasia na Encantadia, nag-transform si Gabby sa kanyang iconic character na si Sangre Alena, complete with headdress, sword at wavy curls. Aprobado ang look ni Encantadia Director Mark Reyes. Pinusuan din niya ng kanyang Sangre Sisters na sina Pirena Glyza de Castro at Danaya Sanya Lopez at ni bagong Sangre Terra Bianca Umali. Hinamon din ni Gabby na sumunod na rin ang kanyang mga apwe o mga kapatid na sangre. Ang video may mahigit 3.7 million views
and over 250,000 likes na sa Instagram Reels. Samantala, excited na rin daw si Gabby sa inaabangang Encantadia Chronicles Sangre, kung saan inaasahan ang reunion ng Encantadia cast. Open naman sila Direct Mark about it. They've been talking about it. And yes, pero hindi pa namin pwedeng sabihin kung paano siya papasok. Pero definitely magkakaroon ng moment. Nakatakda ring mag-host si Gabby ng Coronation Night ng Miss Universe Philippines 2024. Exciting! It's my first time to host Miss Universe and it's always been a childhood dream of mine na tumapak sa stage. Pero ngayon as host, kaya iba muna. Looking forward na rin si Gabby sa next project nila together ng BF na si Khalil Ramos na hindi pa pwedeng i-reveal. For now, full support muna si Gabby sa pelikula ni Khalil na Fuchsia Libre, pati sa recent photo exhibit na nagtampok sa obra ng nobyo. Going strong sila pero very private. Hindi rin naman kami masyadong maintriga pagdating sa love life. So, baka we wanna keep it that way na lang din. Kahit sa usapang kasal. We do talk about it naman, you know. It's something that we want for the both of us. Pero, yeah, kagaya nga ng sabi ni God, if it happens, sa amin na muna yun. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Inusisa ang mga taga-Agricultural Department sa Senado kaugnay ng hindi pa naipapamahagi mga bakuna kontra rabies. Nakatutok si Mav Gonzalez. Batang pumanaw dahil sa rabies. Pila ng mga gustong magpaturo kontra dyan sa San Lazaro Hospital at mga bakat baboy na nagka-rabies din sa ilang probinsya. Sa gitna ng mga ulat na yan kamakailan at pangangailangan sa rabies control, sinermona ng Senate Committee on Agriculture ang Department of Agriculture. 10 milyong pisong halaga kasi ng anti-rabies vaccine ang hindi pa napapamigay sa mga lokal na pamahalaan. Anti-rabies, how do you divide it all over the Philippines? Depende po sa kung alin po yung mga areas po na may matataas na cases. Doon po natin sila ibibigay po. Nag-umpisa na kayo? For now po, wala pa po. Hindi Kailan pa po. kayo mag-uumpisa? Once po na ma-procure na po kasi... Kailan yun? We are waiting po ma'am sa... Wala pa pong na-advise sa amin. Kahit sila nalilito na rin di ba? Hindi na nila alam. So, ganon ka hindi effective yung ating sistema. Hindi nga natin kayo nga mismo hindi niyo alam sinong lalapitan ninyo. Ayon sa DA, ilang taon din silang hindi nakatanggap ng pondo para sa anti-rabies vaccine at ngayon lang ulit magsisimula. The Philippines is in fact ranked 6th among countries with the highest rabies incidence in the world. Naungkat din tuloy ang pagdami ng mga galang aso't pusa na ayon sa komite ay umabot na sa 13 milyon noong 2022. Stray animals are mainly a human health hazard because of the spread of diseases such as rabies, leptospirosis, and other parasites. Dumarami rin aniya ang mga pinapatay na lang sa mga pound. Pero tanong ng mga animal rights activists, hindi ba dapat pagkakapon ang prioridad? Is it more expensive to do that versus just kapon? What happens is there are more stray animals than ever before. So we have to question the validity of this practice. Damihan nyo yung kapon and ligate kasi that will stop the stray dogs Yung rabies, the local government can take care of that. Mura lang yung rabies. Ang mahal yung kapon and ligate. And that is population control. Kaya mababawasan yung stray dogs and cats. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras.